ang puting kapre na nagbigay ng biglang kayamanan. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Sairai's Story. Salamat. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa gilid ng isang malawak na kagubatan, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Ramon. Ang baryong iyon ay payapa, ngunit napapalibutan ng mga kwento ng kababalaghan, lalo na tungkol sa isang matandang punong balete sa gitna ng gubat. Sabi ng matatanda, may nakatira raw doon na kapre, ngunit hindi ordinaryong kapre. Ito raw ay puting kapre, isang misteryosong nilalang na bihirang makita ng tao. Marami ang natatakot sa gubat na iyon, kaya halos walang naglalakas loob na dumaan sa lugar kapag gabi na. Ngunit si Ramon ay walang pagpipilian. Mahina ang ani sa kanilang bukid at kailangan niyang magtrabaho sa malalayong taniman upang kumita ng kaunting pera para sa kanyang pamilya. Araw-araw siyang naglalakad ng ilang oras, papunta sa bukid at bumabalik sa baryo kapag dapit hapon na. Mahaba ang kanyang daan pauwi at palaging dumadaan ito sa gilid ng kagubatan. Sa kabila ng hirap ng buhay, kilala si Ramon sa baryo bilang mabait at matulungin. Kapag may matandang nangangailangan ng tulong sa pagdadala ng tubig, siya ang unang lalapit. Kapag may batang nagugutom, ibinibigay niya kahit ang natitira niyang pagkain. Kaya kahit mahirap siya, mahal siya ng mga tao. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukid, biglang umulan ng malakas. Ang hangin ay umuungol sa pagitan ng mga puno at ang kalangitan ay pinapailawan ng mga kidlat. Napilitan si Ramon na humanap ng masisilungan. Sa pagmamadali, napadpad siya sa ilalim ng napakalaking punong baleti. Ang punong sinasabing tirahan ng kapre. Ngunit dahil sa lakas ng ulan, hindi na niya ito inisip. Sandali lang naman ako dito, bulong niya sa sarili. Habang hinihintay niyang humina ang ulan, napansin niyang parang may kakaibang pakiramdam sa paligid. Biglang tumahimik ang kagubatan. Ang mga kuliglig na kanina ay maingay ay biglang tumigil. Ang hangin ay parang biglang nawala. At mula sa itaas ng puno, may narinig siyang malalim na boses. Matagal kitang pinagmamasdan, Ramon. Napaatras siya sa gulat. Dahan-dahan siyang tumingin sa taas. Sa pagitan ng mga sanga ng balete, may malaking anino na gumagalaw. Unti-unti itong bumaba mula sa puno at nang tumama ang liwanag ng kidlat, nakita ni Ramon ang isang napakalaking nilalang. Matangkad ito na parang dalawang tao ang pinagsama. Maputi ang balat nito na tila kulay ng abo at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Isang puting kapre. Napakapit si Ramon sa kanyang dibdib. Ngunit kahit natatakot siya, hindi siya tumakbo. Napansin ito ng kapre. Huwag kang matakot, sabi nito sa malalim ngunit kalmadong boses. Hindi kita sasaktan. Bakit mo ako kilala? Nanginginig na tanong ni Ramon. Ngumiti ang kapre. Matagal na kitang pinagmamasdan. Sa loob ng maraming taon, nakikita ko kung paano mo tinutulungan ang ibang tao kahit ikaw ay walang-wala. Tahimik si Ramon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maraming tao ang pumapasok sa kagubatan na ito, sabi ng kapre. Ngunit karamihan sa kanila ay sakim. May naghahanap ng ginto. May naghahanap ng kapangyarihan. Ngunit ikaw, hindi mo kailanman hiniling ang kayamanan. Pagkatapos ay yumuko ang kapre at hinukay ang lupa sa ilalim ng balete. Lumipas ang ilang sandali hanggang sa may lumitaw na lumang banga na natatakpan ng lupa. Iniabot ito ng kapre kay Ramon. Buksan mo. Nang buksan niya ang banga, halos mawalan siya ng hininga. Sa loob nito ay puno ng gintong barya at mamahaling hiyas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong niya. Sumagot ang kapre.
Ang tunay na kayamanan ay hindi para sa sakim. Ito ay para sa taong marunong gumamit nito ng tama. Nagpasalamat si Ramon ng paulit-ulit, ngunit bago siya umalis, sinabi ng kapre ang isang mahalagang babala. May isang kondisyon. Tandaan mo ito. Kapag ginamit mo ang kayamanang ito para sa kasamaan o kasakiman, babalik ang lahat sa kagubatan. Tumango si Ramon. Ipinapangako ko. At mula noon, nagbago ang buhay niya. Nakabili siya ng lupa. Nakagawa siya ng malaking bahay para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako. Tinulungan niya ang mahihirap sa baryo. Nagpatayo siya ng balon para sa mga tao. Pinag-aral niya ang mga batang walang kakayahang mag-aral. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, pumupunta siya sa ilalim ng punong balete. Nagdadala siya ng tabako, prutas, at pagkain bilang pasasalamat. Isang gabi, habang inilalagay niya ang mga handog, muling narinig ang pamilyar na boses. Hindi ka nagbago. Napangiti si Ramon, at mula sa dilim ng kagubatan, lumitaw muli ang puting kapre. Dahil diyan, sabi nito, ang biyaya ay mananatili sa iyo at sa iyong pamilya. Lumipas ang maraming taon. Naging isa si Ramon sa pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Ngunit mas kilala siya bilang pinakamabuting tao sa baryo. At hanggang ngayon, kapag dumadaan ang mga tao sa lumang kagubatan, sinasabi ng matatanda na may isang puting kapre na nagbabantay sa ilalim ng punong balete. Hindi ito nagpapakita sa lahat. Nagpapakita lamang ito sa taong may busilak na puso. At marahil, kung ikaw ay mabuti at matulungin, baka isang gabi ay marinig mo rin ang malalim na tinig nito mula sa dilim ng kagubatan. Matagal kitang pinagmamasdan